Posibleng kaharapin ng mga aktibong direktor at incorporator ng Makati-based public relations firm na Infinitas Marketing Solutions ang mga kasong treason at espionage. Ito ay bunsod ng umano'y pakikipagtulungan sa China upang magpatakbo ng mga troll farm sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ay makaraang sumailalim muli sa pagdinig ng Philippine Maritime and Admiralty Zones Committee na pinamumunuan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sa pagdinig, iniharap ni Tolentino ang isang kontrata sa pagitan ng Infinitas at ng Chinese Embassy kung saan napapaloob dito ang umano'y pakikipagsosyo ng China sa naturang firm. Ito ay upang magdalaga ng mga keyboard warrior na layong magbenta ng disinformation na papabor sa Beijing. Bukod dito ay may cheque rin mula sa Chinese Embassy na ipinakita ang senador na nagkakahalaga ng 900,000 pesos. Mariin namang pinabulaanan ng founder ng Infinitas na si Paul Lee ang mga naturang akusasyon. Depensa niya na ang bayad ay para sa pag-oorganisa ng awards for promoting Philippines-China Understanding noong June 2023 kung saan kanya ring nabanggit na ito ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang paliwanag na to ay hindi kinagat ni Tolentino. Collaborating with a foreign government to put down our system, and it's ongoing. Even though in a digital space, it undermines the sovereignty of our country, our institutions, as well as society itself. It is a highest form of betrayal to one's flag. Bukod sa treason o pagtataksil, isa pa umano sa posibleng kaharapin ni Lee ay ang espionage o pag-eespiya. He's been an accomplice, more than an accomplice, so he's functioning as a Filipino, part of a Filipino corporation here, so espionage probably. Samantala, maaari naman umanong bawiin ng Securities and Exchange Commission ang mga articles ng incorporation ng Infinitas. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.